back to my channel. This time, let's have 3D exercises as requested by some of our viewers. So let's start 3D exercise 6 here in our right side. Gawin muna natin ang 2D pattern niya bago natin i-3D. Gaya nga ng sinabi ko sa 3D exercise 1, mahalagang i-analyze natin kung saan tayo magpa-plot ng 2D view. Kung sa top view ba, front view, right view, or kung anong side mas appropriate i-drawing ang kanyang 2D view. Sa drawing na ito, mas appropriate i-drawing sa front view ang kanyang 2D view. So, punta tayo sa front view. Para pumunta sa front view, just type -v, enter, F, enter. At yan, nasa front view na tayo. Simulan natin dito sa circle na may radius na 30. Next, itong circle na may diameter na 40. At itong circle na may diameter na 25. Isunod natin itong circle na may radius na 80. Ngayon, para magawa natin ito at makuha natin ang angle na 30 degrees, gawin muna natin ito sa labas. Mag-line tayo ng mahaba. At i-rotate natin ng 15. Then, i-mirror natin. Next, gawin natin itong circle na may radius na 30 dito gamit ang TTR. At i-trim natin ito. Tapos, i-move natin ito dito sa loob. Bago natin ito i-trim, i-offset muna natin ito ng 12. Ngayon, i-trim na natin ito. Next, itong gap na ito na may distance na 20. At para makuha natin yung sukat, mag-line muna tayo dito sa gitna at i-offset natin ng 10 pataas at 10 pababa. At i-trim natin ito. Next, itong circle na may diameter na 15 at ang distance niya galing dito sa center ng circle ay 45. Ngayon, i-3D na natin ito.
punta tayo ng southeast view. Para pumunta sa southeast view, just type -v, enter, SE, enter. Next, switch muna natin itong workspace natin sa 3D environment. Ngayon, unahin natin itong circle na ito na i-press full ng 24. Next, i-press pull natin ito ng 8. Sunod, iikot muna natin itong drawing natin ng slide palikod. At i-press pull natin ito ng 25 minus 13 equals 12. Next, ito. I-press pull natin ito ng 25. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Sa paglalagay ng dimension sa 3D, kailangan muna nating iset ang UCS axis niya para mailagay natin ito ng tama. Unahin natin dito sa baba. I-click natin itong 3 point, then i-click kung saan tayo magda-dimension, at i-click kung saan yung direction ng text, and i-click rin kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ng annotate.
At dito rin sa likod. Yan, nakuha natin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating 3D exercise 6. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang CAD commands, ay mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more CAD learnings. Para sa mas marami pang Autocad lessons, click lamang ang subscribe button at notification bell